Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga upload. Walang sakit ang lola mo. Wika ng kanyang ama. Lahat kami ay nagsinungaling sa'yo. Lahat kami ay nagsakripisyo para sa buhay mo sa Canada. Para sa sarili mong kapakanan. Kaya huwag mong sasabihin na pansariling interes lang ang naging desisyon namin. Kinonsidera ba ninyo kung ano ang gusto ko? Hindi mo nga ako hinayaang magpaliwanag, Dad. Umiiling na wika niya na tila ba hindi na nun mababago ang desisyon niya. Na hindi ganun kadali ang lahat. Anong ginawa mo kay Victor? Lumapit ako sa kanya. Pinigilan naman ako ni Atlas. Pero tinitigan ko siya. Na kahit siya ay hindi ko rin pwedeng pagkatiwalaan. Pero hindi ko alam na pati siya ay kasali sa plano ng ginawa nila. Wala kaming ginawa, Atasha. Hinayaan ka niya makabalik sa amin. Dahil sa una pa lang, hindi ka na niya pag-aari. Sabat naman ni Atlas sa likod ng katabi ng inaalo nitong mami. He is family-oriented man at naiintindihan niya ang sitwasyon. Kung mahal ka niya, dapat nakapaghintay siya. Bakit ba kayo nagdidesisyon ng para sa sarili ko? Alam niyo ba kung ano nangyari sa kanya? Tinuro ko sila at hindi maituloy ang sasabihin. Wala kaming ginawa sa kanya. Giit naman ang daddy niya. Maayos kaming nakipag-usap na bitawan ka. Sinabi niyang wala kayong relasyon. Kaya bakit ka pumayag? Napagsamantalahan ka niya. Mabait sa akin siya, Dad. At hindi siya nang gumawa ng labag sa kalooban ko. Nawala ka na sa amin. Simula noong first year college ka. Hindi ka namin mapabalik sa bahay. Sa katigasan ng ulo mo sa pananatili sa kondo na yon dahil sa lalaking kinababaliwan mo. Lahat ng mga bodyguards ay sinasabing hindi ka na lumalabas sa condo unit ng lalaking yon. Ngayon sabihin mo sa amin, he doesn't take advantage of you. Sa nararamdaman mo, talaga, Atasha? Nagpakawala naman ng pagak na tawa ang daddy niya. I felt so embarrassed right now. Napakasensitibo ng topic na ito. Wala kaming ginagawang masama. Nakayuko kong sagot sa kahihiyan, maski alam kong nasa tama ako. The last time I remember that night, umalis ako ng bahay at bumalik ako sa kondo. Mas pinili kong bumalik sa kondo malapit sa school dahil may kailangan pa akong tapusin at maaga pa ako bukas. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko. Kahit kating-kati na akong makausap noon si Victor. Atasha, hinabol ako ni Darin habang nagmamadali akong pumasok sa sasakyan ko. Bakit ka nagmamadali? Yung libro ko, baka tapos ka na gamitin. Natatawa niyang tanong. Ibabalik ko sa'yo bukas. Tumango naman siya. Okay, ingat ka sa pag-uwi ha. Tinanguan ko lang siya. Nagmamadali ako nagmaneho papunta sa condo unit ko. Sa condo ni Victor para makausap ito. Kailangan ko lang siyang makausap. Para malinaw ang lahat. Hindi ako naniniwalang mahal niya si Eliana. Hindi ako naniniwala doon. Kilala ko si Victor. Pero, simpleng pamamaalam
ay bakit hindi niya nagawa noon? Napakadali para sa kanya na itapon ako nung nasa Canada ako. Sobrang dali pero bakit hindi niya nagawa iyon? Sigurado akong galit na galit siya at alam kong nasaktan din siya. Bumukas iyon agad kaya napangiti ako ngunit mabilis na naglaho ang ngiti sa labi ko matapos makita ko si Eliana roon. Maging siya ay tila natigilan. Hapon pa lang pero andito ka na. Hindi ka malang ba nagpaabot muna ng gabi? O hintayin akong makaalis? Wika nito. Nasaan si Victor? Matapang kong tanong sa kanya. Tinitigan niya ako na tila hindi siya makapaniwala. Tila suko na siya sa katigasan ko. Ang kapal na mukha mo, Atasha. Binuksan niya ang pintuan. And move inside. Get inside and wait for my boyfriend here. Nasa labas siya at bumibili ng kondom para sa aming dalawa. Kapag may natira, baka pwedeng gamitin sa'yo. Ganun ba yun, Atasha? Pumasok ako sa loob at hinarap naman si Eliana. Mukhang kagigising lang din ito. Kailangan ko siyang makausap. Humarap siya sa akin at nakitaan ko na napagod ang kanyang mukha. Ano bang gusto mo, Atasha? Pagod niyang tanong sa akin. I want a peaceful relationship with Victor. Bakit ka ba nagugulo? Bakit hindi ka nalang humanap ng iba? Victor, mahal niya ako. Mahal niya ako, Eliana. Hindi mo ba nararamdaman yon? Bakit ba hindi mo nalang siya hayaan na maging masaya para sa akin? Ibigay mo siya sa akin. Hinawakan ko ang kwintas na suot ko. Nakikita mo ba to? Bigay ni Victor ito sa akin ang kwintas na to. Ako ang babaeng pinangakuan niya. Nahihintayan niya sa muli kong pagbabalik. Kung hindi tutol si Daddy sa amin dalawa, ay sana masaya kaming nagsasama ngayon ni Victor. Alam kong nasaktan si Victor nang umalis ako ng Pilipinas. At dumating ka sa buhay niya. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang niya para makapag-move on. Kunot noong nagpakawala siya ng pagak na tawa. Nababaliw ka na, Atasha. Umiiling na wika naman ni Eliana at sinubukan akong lampasan ngunit mabilis kong hinawakan ito sa braso at hinila pabalik sa harapan ko. Hindi ba nabanggit sa'yo ni Victor? Hindi lang ako basta stalker, Eliana. Tumira ako sa condo unit niya. Tuwing gabi ay nandito ako kasama niya. Inaalagaan niya ako. Nagkaroon ng relasyon sa pagitan naming dalawa bilang magkaibigan. Nakita ko ang pamumuo ng luha sa mga mata ni Eliana at pilit nilalabanan ang pagbagsak nito. Hindi ako baliw. I am not delusional. May nararamdaman sa akin si Victor. Hindi lang bilang kaibigan, kundi higit pa. Nilapitan ko siya. Break up with him. You don't want boyfriend who likes someone else, don't you? Mahinang bulong ko sa kanya. Are you confident that you are the only girl in his life? Dagdag ko at biglang bumukas naman ang pintuan. Napaatras ako sa pagpasok bigla ni Victor. Palipat-lipat ang tingin niya sa amin dalawa ni Eliana. Kahit lito at gulat na makita ako na nandito ako ngayon. Ano nangyayari rito? Are you okay? Rinig niya ang bulong dito habang hinahawakan ang kamay nito. Ginalaw nito ang braso para bitawan siya ni Victor at dahan-dahan siyang lumapit sa akin. At isang sampal ang ibinigay niya. Masakit. Bago pa makapagsalita si Victor, ay hinarap na nito ang lalaki. Sige, ipagtanggol mo ang babae mo. Sige, Victor, ipagtanggol mo ang babae mo sa harapan ko. Tila na puno na at tuluyang bumuga sa emosyong pinipigilan.
Tiningnan naman ako ni Victor. At muling bumalik ang atensyon nito kay Eliana. Ano bang nangyayari, Eliana? Lumapit ito. Mas seryoso at mapangunawa. Napaiwas ako ng tingin at sumikip ang dibdib ko. Handa na siya makinig kay Eliana. Na tila ba ito lamang ang nagsasabi ng totoo. At ako ang nagsasabi ng kamalian. Na tila ba para sa kanya. Deserve ko ang sampal na iyon. Ginagamit mo lang ba ako, Victor? Mariing sigaw naman ni Eliana. Gusto mo ba siya? Naging panakipbutas mo lang ba ako? No. Mabilis na sagot naman ni Victor. Kaya napaangat ako ng tingin sa kanya. I don't like her, Eliana. And hindi kita ginagamit. Bakit gagamitin kita? Kilala mo ako. Kahit kailan. Hindi ako manggagamit ng tao. Lalong-lalo na ikaw. Hindi ko yun magagawa sa'yo. This woman is so pathetic and desperate. Turo naman ni Eliana sa akin dahil para mapalunok ako. Namumuo ang luha sa aking mga mata at nalilito. Nagkamali ba ako? Mali ba ang intindi ko sa lahat? Pinipilit niyang sabihin sa akin na ginagamit mo lang ako. Talaga ba, Victor? Ano bang problema ng babaeng yan? Mariing sigaw naman ni Eliana. Napakagat ako ng labi at pinunasan ang luha sa aking pisngi. Kung saan ramdam ko pa ang sakit ng pagkakasampal ni Eliana. Eliana, tama na. Pigil naman ni Victor. Nung simulan akong lapitan ito. Sinubukan niyang hawakan sa braso ngunit nagpumiglas ito. Naging mabuti ako sa iyo, Atasha. Sa kabila ng hindi mo paggalang. Yang ganyang attitude mo. Nagawa kitang patunguhan ng maayos. Maski harap-harapan mo akong iniinsulto. Once love is not enough, you have no class. At tila ang tingin mo sa'yo, sa sarili mo, napakataas mo. Natatawang wika nito. At makapal ang mukha mo para maliitin ako. Pero wala ka na sa lugar, kaya dapat turuan ka ng leksyon. Muli ay isang sampal ang binigay nito. Mariing napamura naman si Victor. Lumapit si Victor at hinawakan sa baywang si Eliana. Tsaka inilayo niya sa akin. Sabihin mo sa akin ngayon. Sabihin mo sa akin ngayon din mismo. Kung mahal mo ang babaeng yan dahil ako na ang tatapos sa relasyon natin. Sabihin mo sa akin ang buong katotohanan. Para pare-pareho tayo maging masaya. Nagkahamong sambit naman ni Eliana. Tiningnan ko si Victor. Tiningnan ko siya. Hindi ko alam. Hindi ito ang inaasahan kong mangyayari o magiging tugon niya sa lahat. Sabihin mo ang totoo, Victor. Iniwan mo ako dahil kinausap ka ni Dad. Kung hindi ka niya pinigilan, nagustuhin ako, sana tayo. Tumigil ka na, Atasha. Mariing duro niya. Itigil mo na ang pagiging desperada mo. Napapagod na akong intindihin ka at mag-adjust para sa'yo. What? Umiling ako. Pero, you promised me, Victor. Paos kong pagpapaalala sa kanya para matauhan siya. I told you enough. Hindi ba, Atasha? I was confused. I appreciate, but I don't like you. Paulit-ulit kong sinasabi yun sa'yo. Or maybe yes. I probably took advantage of your feelings. I am single, and you're flirting with me. Panay ang sunod mo sa akin. Kung nasaan ako, nandun ka. At nadala ako sa sitwasyon.
na lagi mong itinataboy ang sarili mo sa akin. Sigaw nito na tila ba nasagad na. Tila wala na natira pang pasensya para sa akin. Baliw siya, Victor. Kausapin mo at ayusin mo ang babaeng yan. Ayokong masira ang buhay ko na dahil sa babaeng yan. Huling wika ni Iliana, tsaka nagmamadaling lumabas ng kondo. Iliana! Malakas na sigaw naman ni Victor. Bago pa niya masundan ito ay mabilis ko nang hinawakan ang braso niya at pinigilan. Umiiyak ako. Sobrang nasasaktan ako. Ano nga ba ang masamang ginawa ko? Sinabi ni Dad sa akin ang lahat-lahat, Victor. Sabihin mo lang sa akin na gusto mo ako. O pinagsabihan ni Dad na layuan ako. Tatanggapin ko at kakalimutan ko lahat ng narinig ko kanina. Masakit man ang sampal. Pero mas masakit na nakatingin labang sa akin si Victor habang sinasampal ako ni Iliana at wala siyang ginawa. I will forget everything. Just tell me the truth, Victor. Please, please. Pagmamakaawa ko sa gitna ng hikbi at umaagos na luha. Kakalimutan ko ang sampal. Kakalimutan ko na ang isang Atasha Florendo na palaban ay piniling maging mahina at masaktan ngayong gabi. Lahat ng yun ay kaya kong tiisin. Balikan lang ako ni Victor. Anong ginawa mo, Atasha? Disappointed na wika naman ni Victor. Tila ba lumampas na ang galit niya at napalitan na ng pagod. Wala akong dapat na ikumpisal sa'yo. Wala akong dapat na sabihin sa'yo. Dahil hindi kita gusto. Paos niyang bulong na tila siya na rin ang nagmamakaawa ngayon. Napaniwalaan ko siya. You promised me, Victor. Bulong ko sa kanya. Na tila ba yun na lamang ang pagkakataon para makuha ko siya. It was a mistake. I was confused. Na nag-aalala ako sa'yo. It was a mistake. Madiin niyang pagpapaintindi sa akin tsaka tinanggal ang pagkakahawa ko sa kanyang braso. Maawa ka sa sarili mo, Atasha. Dahil ako naaawa ako sa'yo. Hindi ko na kayang magalit pa dahil sobra na ang ginagawa mo. Wala na. Napalitan ng awa ang nararamdaman ko sa iyong galit. Nang maalis nito ang kamay ko na nakahawak sa kanya, ay nanghina ako at napaupo sa sahig. Hinang-hina ako sa lahat. Napayuko ako at lumakas ang iyak ko habang ang dalawang palad ay nasa sahig. Natanggal lamang ang palad ko sa carpet nung simulan kong punasan ang luha habang nakaupo at naaawa sa sariling sitwasyon. Pumantay naman sa kanya si Victor. Ano ba ako para sa iyo, Victor? Nagawa ko pang magsalita sa kabila ng hikbi at paghahabol ng hininga. Hinawakan ko ang braso niya. Mali ba ako ng pagkakaintindi? Nagkamali ba ako ng nararamdaman? I'm sorry, Atasha. Lahat ng inaakala mo ay mali. Mahal ko si Iliana. At wala na akong pakialam kung masaktan ka. Mapanatili lang ang relasyon naming dalawa. Tumayo siya at bumagsak ang tingin niya sa akin. Pero Atasha, bakit ang lakas ng loob mo na pumunta rito? At humarap sa girlfriend ko? Now you got what you deserve. Tama lang na nasampal ka para magising ka sa katotohanan. Nanlamig ang buong katawan ko at hindi ako nakagalaw. Kapag bumalik ako rito, ayokong maabutan pa kita rito. Umalis ka na, Atasha. Bago pa kita ipalabas sa mga security. Tama ka na sa panggugulo. Mariing wika nito. At huwag na huwag ka na muling babalik dito sa kondo ko. Umalis ka na. Wika nito bago lumabas at sinundan nito si Iliana.
Nanghihina akong nanatili sa sahig at tulala sa pintuang nilabasan nilang dalawa. Kinakain ako ng sobrang sakit sa nangyari. Parang isang bagsakan lahat ng sakit, lahat ng problema sa buhay ko. Muli akong napahagulhol at tinakpan ang mukha ko ng nilawang palad. Sa sariling katangahan, sa sariling kapalpakan, gusto kong isisi lahat sa sarili ko ang kamalian. Ngunit talaga bang ako lang ang nagkamali? Mali ba talaga ako ng pagkakabasa sa mga ikinikilos ni Victor? Malinaw ang mga salita niya. Malinaw ang mga ginagawa niya. Kaya akala ko may nararamdaman na siya. Naabutan kong nagtatalo sina Mami at Atlas sa bahay. Bago pa ako pumagitan sa kanilang sigawan, ay malakas na sasampal ni Ma'am ang kapatid ko. Doon lang sila natahimik at nagkaroon ng kapayapaan panandalian sa bahay. They want me to go home. Pero sila, ganito ang aabutan ko. Sigawan, sakitan at away nila. Talaga bang sarado na ang pag-iisip mo, Atlas? Ang kumpanya ng iyong papa ay ipamamana niya sa anak niya sa labas kung hindi ka susunod sa akin. Gusto mo na ang babaeng yon? Ang mamahala sa mga negosyo ni Liam? At tuluyan na kayong mawala ng karapatan at ari-arian sa negosyo na para sa inyo? Napahawak ako sa strap ng aking bag. Bakit ba lagi na lang ako, Ma? Bakit hindi naman si Atasha ang siyang magsakripisyo sa pamilyang ito? We will adjust for her. Ang buhay ko dito, iniwan ko at sumama sa Canada para sa kanya. Lahat para sa kanya, Ma. Ngayon pinipilit ninyo ako sa bagay na hindi ko gusto para lamang sa pera at kapangyarihan? Bakit hindi naman si Atasha ngayon? Napabaling sa akin si Atlas. Dahilan para bumara ang lalamunan ko. Lagi siyang napagbibigyan. Bakit hindi naman siya lumagay sa sitwasyon ko? Kung gaano kahirap, napagbigyan siya sa mga gusto niya. Wika nito. Sabay turo niya sa akin. Dahan-dahan naman na tumingin sa akin si Ma'am. Unti-unti nang namamaalam ang kanyang ama bilang businessman at nakapokus na lamang ito sa politika. Ngayon ay nangangamba sila na si Mara, ang anak sa labas, ang siyang magmamana ng mga negosyo namin. Lalo na at natanggal na ito sa kanyang trabaho. Dahil kay Franco. Nag-aaral pa ako. Paos kong sambit at napahawak sa suot kong kwintas. Maring napamura naman si Atlas. Nag-aaral ka nang sa wala. Ano nangyayari ngayon sa buhay mo? Tumulong ka naman. Nagulat naman ako sa pahayag ni Atlas. Maging ang mami nila ay tila hindi makapaniwala sa sinabi nito. Tigilan mo na ang pag-aabogado mo. Sumipsip ka kay Papa para pakinabangan ka at hindi maagawan. Atlas! Mariing sigaw naman ang mami nila. Kaya mariin akong napapikit. Ano bang sinasabi mo? Napailing ako at nagmamadaling lumabas sa bahay na yon. Gusto ko silang damayan. Gusto kong makatulong pero papaano? Kung hindi rin naman kami magkakasundo-sundo. Mabilis kong naipark ang aking sasakyan sa madilim na kalsada. Nasa mataas na bahagi ako ng daan kung saan kita ang malawak na syudad. May street light, ngunit walang masyadong bahay at mga taong dumadaan dito. Umupo ako sa likod ng sasakyan ko at niyakap ang tuhod. Hawak ang kwintas, ay inangat ko iyon at tiningnan ang pendant nito. Pero bakit sa kabila ng lahat na pakikipaglaban natin, it is still unfair for some reason. Mariin kong iniyo ko ang mukha ko
At patuloy ako sa paghikbi at umaasang mauubos din ang lahat ng sakit. Napaangat ako ng ulo sa pagdating ng pamilyar na sasakyan. Lumabas si Atlas at napahinto ito nang makita ako. Nakikita ko sa mukha niya ang pag-alala. Nakatitig lamang ako sa kanya at muling napahagulhol. I'm sorry. I'm so sorry, Atasha. I'm so sorry. Hinawakan niya ang pisngi ko at niyakap. He finally broke down at umiiyak rin ito kasama niya. Alam niyang nasasaktan rin ito at alam niyang nagagalit ito. Pero hindi sa'yo. Hindi kay Mama. Huwag mong intindihin ang mga sinabi ko kanina, Atasha. Wika nito. Nakatitig lamang si Eliana sa lamesa. Tila hindi ito okay nung huli niya itong makita. Kumpara noon na tuwing nakikita ko siya. Halatang may problema siyang pinagdadaanan at alam kong malaking parte nun ang nagawa ko sa kanya. I'm sorry. Sincero niyang wika rito. Sa unang beses ay magaan at totoong ngiti ang ipinakita niya rito. Kung mababalik nun ang sakit na ginawa mo sa akin, Atasha. Ang mga salita na binitawan mo na hindi ko na makakalimutan pa. Nanatili ang galit nito. Alam mo na ba, sa tuwing nakikita ko siya, ang mga sinasabi mo ang naaalala ko. Na ginamit niya ako. At ginawa niyang panakip butas. At hindi yun totoo. Sinubukan kong hawakan ang kamay ni Eliana sa ibabaw ng lamesa. Ngunit mabilis niyang tinanggal yun. At punong-puno ng galit na nakatitig siya sa akin. Malaki at matindi ang galit nito. Eliana, mahal ka ni Victor. Mahal na mahal ka ni Victor. At nagkamali ako. Kasalanan ko ang lahat. At tama ka. I was so pathetic and desperate. Sa isipin na gustong bumalik ni Victor para sa akin. Kumunot ang noo niya at napalunok. Maraming emosyong pinipigilan. Pati mga salitang ayaw ihayag. Ang kanyang mga tingin ay mapanghusga. Dahil hindi na ako katiwa-tiwala para sa kanya. Hindi madaling maibalik ang pagsira mo sa amin. Paninisi nito na siyang maluwag akong tinanggap. Alam ko. Kaya nandito ako para humingi ng tawad sa iyo. At hindi kita pipilitin na patawarin mo ako, Eliana. Kundi sa pag-asa makakatulong ako para mapawi ang galit mo miski kay Victor. Wala siyang ginawa kundi ang isipin ang nararamdaman mo. Kung hindi mo mapatawad, sana maayos kayo. Sana bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Please, Eliana. Bigyan mo siya muli ng pagkakataon. Hindi ko inasahan na isang araw, kapakanan ng ibang tao ang iisipin ko. Naging selfish man ako. Pero tama nga sila. Hindi mo kailangang maging possessive para magkaroon ka ng sarili mo. Nabuhayan ako ng pag-asa na makita ang mukha ni Eliana na tila nag-iisip. Na tila ba kinukonsidera nito ang mga sinasabi ko. At sapat na iyon para kahit papaano ay gumaan ang kalooban ko. Hindi niya ako nagustuhan, Eliana. Walang-wala ako sa kung ano ang nararamdaman ni Victor sa'yo. I'm sorry, Eliana, sa lahat ng nagawa ko sa'yo. I'm so sorry. Tipid at mapait akong napangiti rito. Dahil nandito pa rin ang sakit. Ang pagmamahal ko kay Victor na hindi masusuklian. At hindi ko alam kung paano sisimulan. Nakalimutan siya. Dahil maski ako, duda kung kaya ko nga ba.
I consider kung ano man yung sinabi mo, Atasha. It's been a week since I tried to avoid at ayaw ko makipag-usap kay Victor. Ilang beses siyang gumawa ng paraan para makausap ako. Dahil galit na galit ako. Pero sa pag-uusap nating ito, tila nakatulong para mabago ang isipan ko. At sana maging masaya kayong dalawa ni Victor. Tumayo ako at kinuha ko na ang bag at iniwan ko na siya. Para sa akin, tama na si Iliana ang makausap ko. Tama na si Iliana ang hingian ko ng tawad dahil hindi ako bulag. Hindi rin ako manhid. May ginawa si Victor sa kamalian sa akin. Pero pinatawad ko na siya. At hindi ko na kailangan pang makausap siya. Kapag nagkabalikan sila, malalaman din ni Victor ang ginawa kong pakikipag-usap kay Iliana. Sapat na yun para sa tingin ko. Sukli sa kabutihan niya sa akin at sa mga nagawa kong mali para sa kanya.